Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara. Sa Diyos ayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon. At ang kaaya-ayang lira, ipan ninyo ang trumpeta. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumainyo Mga rin. minamahal kong mga kapatid, mga ginigiliw kong mga kapanalig, ang ating banal na pagdiriwang ngayon ay paraan natin para layo'y mapalapit sa ating Panginoon at tayo'y sumalok sa balon ng Kanyang pag-ibig at pagkalinga. Tumangis ang ating mahal na Panginoon ng Kanyang matanaw ang lungsod ng Jerusalem. Tumangis siya sa kapagkat batid niya ang napipintong pagguho at pagwasak dito sa napakagandang lungsod na ito. Kaya naman mga kapatid, ating ngayong balikan sa ating mga diwa ang mga pagkakataong nagdulot sa atin para mawasak din ang ating mga sariling mga pangarap sa buhay ng dahil sa ating kapabayaan, ng dahil sa ating mga kasalanan. Bumalik tayo upang buuin muli ang mga pangarap na ito. Buuin natin ang pangarap at plano ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagbabalik loob natin, na kung saan ito rin ang hamon ng ating ebanghelyo ngayon. Inaalala din po natin sa banal na misa ngayon natin mga kapatid na gumuho ang kanilang mga pangarap dahil sa kanilang mga pagkukulang, nang dahil sa kanilang mga pagmamalabisa at mga kasalanan. Ipanalangin natin sila sa pamamagitan ng pamamatnubay ni San Clemente, isang banal na Santo Papa at Martir, upang sa gayon sa kanyang pamamatnubay ay mapanumbalik tayo sa ating pagkilala sa ating mahal na Panginoon na siyang nagdulot sa atin ng ating mga pangarap at tumutuwang at tumutulong para magkaroon ng kaganapan nito. Ating simulan ng ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kadakilaan mo'y nangingibabaw sa hanay ng tanang mga banal. Ipagkalob mong ikagalak namin ang paggunita taon-taon kay Papa San Clemente na parit martir ng anak mo. Yamang kanyang pinanindigan ang paghahaing ginanap niya sa iyo at kanyang pinatunayan sa buhay ang itinuro niya sa mga tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, ang mga kanang kamay ng hari na inatasang pilitin ng mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Modin upang utusan ang mga taga roon na magandog sa mga damba ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila. Naroon din si Matatiyas at ang 5 ng niyang anak. Nilapitan si Matatiyas ng mga kinatawan ng hari at sinabi,
Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kaanak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga Hintil at ibang mga taga-Hudeya at Jerusalem. Gawin mo lamang ito ay tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ng iyong mga anak, at gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob. Ngunit malakas na sumagot si Matatyas, kahit lahat ng Hintil ay sumunod sa hari, at dahil dito'y nilabag nila ang relihiyong ipinamana ng kanilang mga ninuno. Kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa tipang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag namang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari, at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming relihiyon kailanman. Katatapos pa lamang na magsalita si Matatyas ng isang kapwa Hudyo, ang kitang-kitang lumapit sa dambanang nasa Modin at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatyas, nag-alab siya sa poot, nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga taon na magandog sa dambanang pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan gaya ng ginawa ni Pines, nang patayin nito si Zimri na anak ni Salu. Matapos gawin ito, nilibot ni Matatyas ang buong lungsod na ganito ang isinisigaw: sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang relihiyon ay lumabas din at sa ilang na naninirahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lungsod ng kagandahan. Makikita siya roon nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko at naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang handog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo may ay bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkakabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob na iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato.
sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kinigilo kong mga kapanalig, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kailan ba natin nakita ang masidhing damdamin ng pagpapahayag o masidhing pagpapahayag ng damdamin ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagtangis? Unang-una, marahil di natin mapagkakaila, alam po natin na tinangisan ng ating mahal na Panginoon ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazaro. Tumangis din po ang mahal na Panginoong Hesukristo sa gabi ng bago ng kanyang ialay ang kanyang buong buhay nung siya nagdarasal sa hardin ng Getsemani. At isa marahil na rin sa mga mabibilang nating pagkakataon na nagbahagi ng malalim at masidhing damdamin ng ating Panginoon ng kanyang matanaw sa di kalayuan ang marilag na lungsod ng Jerusalem. Nang tangisan niya ang lungsod na ito dahil sa batid ng ating Panginoon ang napipintong pagwasak nito. Pagwasak na dahil sa marahil ay alam natin ang dahilan sapagkat si Kristo mismo sa Ebanghelyo ni San Lucas ang nagsabi kung anong dahilan kung bakit wawasakin ito. Ang paglimot at di pagpansin sa pagdating ng Diyos na tagapagligtas. Tinutukoy po niyang ating Panginoon ang kanyang sarili na hindi pinansin, na hindi binigyan ng pagpapahalaga. Kapatid, madalas ang nakakaramdam at nagbabahagi ng sidhi ng pagtangis ay yung mga taong hindi napapansin. Yung mga hindi binibigyan ng pagpapahalaga. Yung mga taong binagwawalang bahala. Aba, kapatid, sino ba naman ang gustong paggising mo sa umaga? Marahil ang pinakamasakit sa isang tao, mga kapanalig, ay yung magising ka isang umaga at mapagtanto mo na walang nagpapahalaga sa iyo. Food is no longer the basic need of man. Yes, physically, that is the basic need of a human person. But emotionally, my dear friends, is the main basic emotional need of a person is recognition, acceptance, affirmation. Yung tanggapin ka, yung pansinin ka. KSP ba si Kristo? I guess not. Hindi po. Kasi hindi niya kailangan ng atensyon natin. Bagkus, marahil ay ang kailangan ay hindi ang atensyon ng Panginoon o bigyan natin siya ng atensyon, kundi yung pahalagahan natin, yung mensahe niya at yung dulot niya sa atin. Ikaw pa kapatid, kapag nabigyan mo ng tulong ang isang tao, ano mararamdaman mo kapag di niya pinahalagaan yung tinulong mo? Ito ay kalinsabay o kakibat din ng hindi niya pagpapahalaga sa iyo na nagbibigay ng malasakit. At alam naman natin na ang malasakit, kailangan natin yan. Yung pinagmamalasakitan ka, tuwan-tuwa ka pag makita mo na may malasakit sa kapwa mo. Mas lalo matutuwa ka at maantig ang puso mo kapag ikaw mismo yung tumatanggap ng pagmamalasakit. Pero mas matindi at masidhi ang nararamdaman ng isang taong nagmamalasakit, nagmamahal, nagbabahagi. Kapag yung kanyang ginagampan ng pagbabahagi, pagmamalasakit, ay hindi alintana, hindi pinapansin. Lalo pag hindi rin pinapahalagaan. Anong sabi ng ating mahal na Panginoon? Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Imagine, hindi na nga pinansin ang Diyos o anak ng Diyos, lalong hindi pa pinansin yung pagliligtas na dala-dala niya. Na alam naman natin na ang ringal ng lungsod ng Jerusalem ay ito yung tinatawag nating imahen, no? At pride. Pinagmamalaki po yan ng mga Hudyo. At bilang isang Hudyo, mga kapatid, patid natin kabahagi ang ating mahal na Panginoon Hesukristo sa kanyang malasakit sa lungsod na ito. Pero hindi pinansin. Hindi pinahalagahan. Itong dalawang salitang ito,
mga kapatid, yan ang kailangan ng ating kapwa-tao. Yan din dapat ang ibinubunsod natin para may paramdam natin na buhay ang Diyos na may malasakit sa atin. Sa pamagitan ng pagmamalasakit din natin at pagbibigay pansin sa mga taong nangangailangan. Una, gusto mong pinapansin ka. Kaya nga kung minsan, nagpapapansin ka. Pero mga kapatid, kapag ikaw ay napansin, kailangan mo rin magkaloob ng pansin sa iyong kapwa nangangailangan. Dahil kung sa tingin mo hindi ka napapansin, may dalawang matang nakatago na pinapansin ka. Alam niya ang kalooban mo, alam niya ang hinaing mo, alam niya ang pinagdaraanan mo. Ang mata ng Diyos, pinapansin ka. Pangalawa, mga kapatid, kung ang pangangailangan natin ngayon ng ating buhay emosyon ay malasakit, pagtanggap, recognition, mga kapatid, hindi dapat mahirap sa atin na gawin ito sa ating kapwa-tao. At ang una dapat mong binagmamalasakitan, bukod sa lahat, ay ang sarili mo. Sapagkat katulad ng sinabi ng Panginoon o lungsod ng Jerusalem, hindi lamang ang lungsod mismo ang tinangisan niya, kundi mga taong nakapaloob dito. Sapagkat sila mismo ang hindi pumansin, ang hindi nagpahalaga, hindi nagmalasakit sa anak ng Diyos na dumarating para iligtas sila. Kaya nga itong hamon sa atin ngayon, kung ayaw mong tumangis, magbigay ka at mag-alay ka ng pansin. Kung ayaw mong tumangis o humikbi o umiyak, magmalasakit ka. Sapagkat ang malasakit at pagbibigay pansin, marahil yan ang gamot sa kawalan ng pag-asa. Yan ang gamot sa mga taong nagdurusa. Yung pansinin mo lang sila at alam nilang meron nakatingin sa kanila, nakikinig sa kanila, hindi ba nakapagpapagaan ng kalooban na babagbag ang kanilang damdamin at bumabalik ang kanilang tiwala sa Diyos na nagmamalasakit kapag mayroong kapwa silang nagmamalasakit din sa kanila. Ito ang susi marahil para wag na muling gumuho ang ating mga pangarap, ang pagguho at napipintong pagguho at pagwasak ng lungsod ng Jerusalem ay wag na mangyari sa ating lahat, mga kapanalig, hanggat may taong pumapansin, nagbibigay pansin. Habang may taong mapagmalasakit na nagmamalasakit, hindi na mauulit ang kagimbal-gimbal na pangyayari ng pagwasak sa Jerusalem dahil nagawa nating paglaanan ng pansin si Kristo Jesus na dumating at magmalasakit at pahalagahan ang dala niyang kaligtasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya. Bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem, ang ipinangakong mamanahin natin. Sa bawat pagdalangin, mga kapatid, ang ating itutugon, ang simbahan, Panginoon, madama naman namin ang iyong presensya. Panginoon, madama naman namin ang inyong presensya. Ang simbahan, naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama namin ang iyong presensya. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama namin ang iyong presensya. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilan, umiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang inyong presensya. Ang mga kasawian sa buhay o pagpakasakit, naway hindi makasagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo, maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama naman namin ang iyong presensya. Sa mga tapat na yumao,
Sana'y maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, madama nawa namin ang inyong presensya. Ama naming Diyos, huwag nawa kaming umatras o mag-atubiling lumakad ng pasulong sa paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Palakarin nawa ng mga pananangin ito ang aming pananampalataya. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting halay mula sa amin. Buong puso namin. Kapuri-puri kay Diyos lumikha ng sanlibutan, siguranda ang loob na nitong aming may aalay. Mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa, ang alak nito para sa amin nagbibigay. Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpaparangal namin sa mga martir na si San Clemente, gawin mo ipahayag namin ang paghahain ito na bilang tagapagturo, tagapagbigay halimbawa sa mga martir. Ang iyong anak ay namatay upang mamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuna ang langit at lupa sa kalwalhatian mo. Sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Clemente at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon, lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa sa amin. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin Ang kapayapaan. Mga ginigilig kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Kristong Hari. Maluwalhating Jesus, kataas-taasang Hari, taglay mo ang lahat ng kapuri-puring pamagat. Ito rin ang sa amin ay nagpapababa na maging marapat na mga kawal mo. Subalit ang aming pag-ibig sa iyo ay hindi magiging ganap kung ikaw ay paglilingkuran lamang namin hanggang kamatayan. Ang ibig po namin ay maging katangi-tangi mong mga alagad. Kaming nasasakupan mo ay loobin mong sana'y mapaglingkuran ka sa lahat ng pagkakataon. O napakamarugaing Hari, hayaan mo kaming makapaglaban para sa iyo. Lahat naming makakaya, nawa ay maialay sa ikaluluwalhati mo nang sa gayon, ikaw ay idambana sa puso ng bawat isa. Maghari ka nawa sa aming mga puso, ngayon at magpakailanman. Amen. Panalangin para sa ating mga yumaong mga kapatid, para sa kanilang mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos,
Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang dan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Amen. Mga minamahal kong mga manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na aming tinanggap ay magdulot nawa sa amin ng malasakit na maalab sapagat puspos nito si San Clemente sa kanyang pagganap ng paglilingkod sa sambayanan mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Taglay ang biyaya ni Kristo, humayo na po tayong lahat. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Saluda, Christus Dia, Ecelipat, Christus Dium, Bella Premut, Hostilia, Narobur Fer, Auxilium, Nitrino e Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga minamahal na kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo ay manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalang ng ng sakramento ng altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magbadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ng makapangyarihang Ama na nagsugon sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocedat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sinet benedictio procedenti abunt proque comparsit laudatio. Amen. Amen.
de cielo prestitisti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerare, ut redemptionis tue fructum, et nobis vigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving